Wala nang palit-palit ng damit. Madali bang makahanap ng trabaho dito sa Spain? Alam niyo ba? Ba't naman basta na lang napasok yung intro? Anyway, madali bang makahanap ng trabaho sa Spain? Okay, so hindi ko pala angle to. Wait lang. Dito pala ako dapat sa kabila. Ito yung angle ko eh. Madali bang makahanap ng trabaho dito sa Spain? So dahil yan ay madalas na message na natatanggap ko sa followers na nagtatanong. Dumadami na sila. 3 na sila. Dati 2 lang sila. Nadagdagan sila ng isa. Sagutin natin lahat yan dito. Yan lang yung tatalakayin natin. Kasi nabanggit ko na yan before, pero mixed kasi yung video kasi na yun, hindi about talaga sa, hindi yun ang pinakang main topic ko. Parang nadaanan ko lang siya. So, let's talk about it. Come on. Okay, so for today's video, yan ang pag-uusapan natin. Madali bang makahanap ng trabaho dito sa Spain? And kung saan pwedeng makahanap ng trabaho? Anong app? Anong site? So, ang ikukwento ko sa inyo ay base sa aking experience dahil alam nyo naman na ang experience is in the eye of the beholder. Ano yun? Pauso. Ang ikukwento ko sa inyo ay mula sa tunay na pangyayari. Hango sa totoong buhay. Hango sa totoong buhay. Pelikula ito. Pagdating ko dito, syempre nagliwaliw-liwaliw muna ako niyan. In-enjoy ko muna ang Spain. Hindi muna ako nag-stress. Hindi talaga ako naghanap muna ng work. Talaga naggala-gala din muna ako. Tapos nung napapansin ko na, nababawasan ang aking bao. Hindi ito pwede. Sa ikalawang linggo ko dito, naghanap ako sa Facebook. Okay, ito yung mga Facebook group dito sa Malaga. Meron Malaga, Marbella, yung mga malalapit dito, yun yung... So, nag-join ako sa mga Facebook page nila and doon ako nakahanap ng trabaho. Kasi may mga nagpo-post din doon ng mga employer. So, ito yung mga Facebook page, group. Ito. Hindi yan. Ika 2 weeks, yon may nakamatch ako na, swipe right. Swipe right ko nag-match kami. So, may employer na, may nakita akong post ng employer sa Filipino community siya, nag-post. And then, hindi ako nag-comment sa post niya, piniem ko siya directly. Sabi ko, available pa ba itong trabaho? Interested ako kako. Tapos syempre, inilatag ko na lahat ng ko doon, ng credentials ko. Nagmasteral ako sa Hong Kong, 7 years yun. Ang una kong work dito is alaga ng bata. 2 years old, Muslim sila. Sa Amerika sila naninirahan and then, that time nga, nung nakausap ko siya, hindi pa sila nakakarating dito. Papunta pa lang sila dito, kaya kailangan niya ng mag-aalaga sa kids. Anyway, ang sinabi lang niya sa akin is mag-aalaga ng 2 years old, pero 2 pa lang yung anak niya. But anyway, it's all good. Na-enjoy ko yung pag-work ko dun sa employer ko na yun. So, malayo lang siya talaga sa location ko, so ginive up ko din siya later on. Tapos paalis-alis siya ng bansa, so alam niyo yun, one month, minsan 1 month wala siya, so habang wala siya, naghanap-hanap din ako. Madali makahanap. Kung ang gusto nyong alamin is madali ba? Yes, madali. Kung hindi ka mapili sa trabaho, madali. Kasi, halimbawa, merong available na 2 days lang. Papatusin ko yun. Kung 2 days. Kaya halimbawa, 1 day lang. Papatusin ko yun kasi hindi ako baga before, hindi rin naman full-time yung hinahanap kong work. Talagang part-time lang. Like, gusto ko 4 days lang ako mag-work. Depende sa pangangailangan mo. Well, nangangailangan naman talaga ako ng marami akong pangangailangan, pero parang gusto ko chill lang muna, ganon. So, ang gusto ko lang sabihin naman is kung hindi kayo mapili, madali sa inyo makahanap ng trabaho. Kahit, halimbawa, kung nag-uumpisa pa lang kayo, ang advice ko, halimbawa 2 days ka lang niya kailangan, grab mo yun kasi habang wala ka pang work, pwede mo yung
Diba, pang ano rin yun, pang 1 week meal allowance mo rin yun. Hindi lang 1 week, kasi kung halimbawa, 5 hours, oh. Kung halimbawa, 5 hours a day, oh. Tapos yun, hanap ka lang ng hanap hanggang sa makakuha ka ng 5 days. Kasi ako mismo ngayon, ang mga part-time ko ay iba-iba. Merong, ilan ba ang aking, apat ang aking, bossing dito sa, yung isa sa mga apartments. Yung 3 sa bahay. So, iba-iba rin ang duties. Well, anyway, yung dalawang senyora, linis ng bahay yun, 5 hours. Tapos yung sa isa, plancha, mostly plancha. Yung sa isa pa, mga apartments. Tapos may bahay din pala. Anyway, yeah. Kasi wala rin naman akong mahanap na, alam niyo yung 5 days, ganyan. Tapos ayoko kasi ng intern na din. So, okay lang sa akin yan. So, madali makahanap ng work dito. And dapat lagi kang tambay sa online kasi paunahan din minsan eh. Anyways, hindi rin paunahan kasi nung time na nag-post yung kauna-unahan ko naging employer dito, naging amo ko. Ang dami nang naka-comment sa kanya, ang dami ng comments doon sa post niya. So, ako nagbaka sakali lang ako kasi nandun pa yung post eh. So, nagbaka sakali lang ako na kung available ba, kaya nung nagtanong ako. So, I'm happy ako yung napili niya. Kasi inilatag ko lahat ng alas ko eh. Bakit? Inilatag ko. Pero wala akong experience sa Sinabi ko wala talaga naman akong experience sa sa pag-aalaga ng bata. Kasi di ba sa Hong Kong, si Yeye nga ang alaga ko. Di ba? Matanda. Lolo ang aking alaga. Tapos, yung sa Macau naman, lang yun? 6 months lang yun. 6 months lang ako doon, tapos malalaki naman yun. Tapos, wala, sabi ko lang, panganay kasi ako sa magkakapatid, 5 kami magkakapatid. Ako nagpalaki lahat dyan sa mga yan. Kahit hindi naman lagi ako nasa abroad, paano ko mapapalaki yung mga yan, yung mga kapatid ko na yan, lagi akong wala sa bahay. Pero syempre, diba, mag-ano ka din. Pero kabado din ako nung una kasi nga, ang tagal ko na hindi nag-aalaga ng bata. Baka ako ay, magkamali. But anyway, smooth naman namang naging pangyayari. Share ko na lang din ang mga first ano tawag doon? Kung itatanong nyo yung sa lalaki, kung mahirap nga ba makahanap dito ng trabaho ang lalaki, okay. Struggle din kahit sa Paris. Talagang yan din yung bali-balita na mahirap makahanap ng trabaho. Anyway, dito is mas madaling makahanap talaga ng trabaho ang babae kasi kapag undocumented, alam nyo naman na ang mapapasukan lang ay kung hindi sa bahay, linis ng apartment, linis ng bahay, or alaga ng bata. Yun, ang pinakang main na part-time dito ng mga undocumented. Syempre, di ba? Mostly naman babae ang gusto nila. Pero alam nyo ba, kapag halimbawa lalaki, advantage, tapos may yung excuse me. Kung may partner ka, marami din nangangailangan ng ganyan sa isang isang villa ang pagtatrabahuhan nyo, 2 kayo doon. Mostly gusto din nila dito yung mag-asawa or mag-jowa, ganyan. Minsan yung iba nagpapanggap na lang mag-jowa para makuha nila yung work kasi ganon, diskarte lang din, di ba? So, yun, may nakilala ako, matagal-tagal last year pa na 3 sila from Hungary and kakalipat lang nila. Tapos may lalaki nga silang kasama. So, ang problema nga ay yun. Yung 2 may part-time na. Tapos yung lalaki ang medyo hirap makahanap ng part-time. Nahihirapan daw sila. So, yeah, ganun. May nakakahanap agad, lalo na kung may kakilala dito. Kasi siyempre may ipapasok ka. Tapos, yun, may nahihirapan din. So, I think naman, hindi ko na alam kung nasan sila, pero I think naman may trabaho na yun si kuya dito, no? Siyempre, hindi ka papayag na wala kang trabaho ng lilipas ang ilang buwan na hindi ka magkakatrabaho. So, sipagan mo lang din ang paghahanap, tambay ka lagi sa Facebook page.
At kapalit naman ng paghihintay mo kahit matagal kang makahanap ng trabaho ay 2 years, maging residente ka na. Kaya, sa lalaki din pala ang available din na work, dishwasher. Paggabi yun. Sa mga Chinese restaurant yun. Pwedeng ang mga boys. Nag-ano sila dyan, nagpa-part-time sila dyan. Pero talagang duguan, as in, dugot pawis. Well, kaya nyo yan. Hello. Nag-aararo nga tayo sa Pinas, eh. Direct to the point, kung madali ba or mahirap makahanap ang lalaki ng trabaho dito, feeling ko nasa sa inyo yan. Sipagan nyo lang. Tapos, siguro, makipagkaibigan din kayo. Punta kayo sa mga Filipino gatherings, ganyan. Talagang gusto mo makahanap agad ng work. Ganon, magpunta-punta din sa Filipino gatherings, makipagkapwa-tao. Mag-ingat ka lang din sa mga kapwa mo Pilipino. Baka sinaraan pa. Hindi. Ganun talaga, mag-iingat ka din syempre. Pero yun, maraming ways. Huwag mo lang tigilan. Imposibleng hindi ka makahanap ng trabaho. Yun lang ang gusto kong sabihin. Mabilis man o matagal, I'm sure makakahanap ka ng trabaho. Huwag mo lang tigilan ang iyong paghahanap at pagdidiskarte. Huwag ka matulog. 24 hours nakaabang ka dyan sa Facebook page. Baka may mag-post. Joke lang. Pero, yun lang for today. Ang guide ko sa inyo. Yun lang overall. Madali makahanap ng trabaho dito ang babae. Tapos kung hindi ka choosy, kang pa-choosy. Kung may mga iba pa kayong katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan and gawan ulit natin ang video. Sakit na mata ko dito sa may ring light. Bye na!